ang sinabi si Lloyd Nicolas, kasi napanood ko yung video niya, sabi niya, sa panahon daw ng pandemya, sa halip daw na mag-concentrate, sa halip na tugunan ang problema ng krisis, inatupag ang ABS-CBN, para kang si Coco Martin din. At yung mga ibang, ilang beses na nga sinabi sa inyo, buksan nyo po ang inyong mga mata, ang inyong mga tenga, at tingnin nyo ang inyong kapaligiran. At makikita nyo kung paano tumugon si Presidente Duterte mulat sa pool nung nagkaroon ng krisis. At yan ay nakikita naman po natin. Nalalathala naman sa pahayagan. Napapakinggan natin yung mga advisories sa telebisyon. Yung mga involved sa IATF, mula dun sa chief implementor, dun sa chairman, nagbibigay po sila ng mga impormasyon sa atin. Yung ating presidential spokesperson na si Harry Roque, halos araw-araw ay binabalitaan tayo. Detalyado. Paano natin masasabi na si Presidente Duterte ang inisip ABS-CBN? Sa isip, hindi pumasok sa kanya yun. Si Presidente, pag nasabi niya na yung kanyang niloloob, tapos na yun, humingi na ng tawad, ang ABS-CBN, tinanggap na ng Maluwalhati, o di tapos na ang usapan. Ano pa bang mga salita rito? O gaya nga niyan, o hindi ba yung balita, kakaroon na raw ng bibigyan daw ng provisional authority ng Kongreso. Napabalita ko kahapon at saka hanggang ngayon. O natatandaan po ninyo, yung dun sa programa ni Karen Davila, hindi po ba yun ang sinabi ko? Huwag niyong sisihin si Presidente. Ang kausapin niyo ang Kongreso. Sapagkat kung meron silang resolution na sinasabihan nila ang MTC na kung pwedeng bigyan ng provisional authority, pwede rin silang gumawa ng batas na bigyan nila ng pansamantala muna kung hindi pa nila kayang pag-usapan at bigyan ng 25-year renewal. O di yun ang gawin nila. Hindi po ba yun ang sinabi? O yun ang ginawa nila ngayon. O di, totoo yung sinasabi natin. Kaya, tsaka, yung mga sinasabi nga na 11 empleyado mawawala. Unang-una, hindi naman totoong 11,000 sapagkat ang record talaga 4,500 lamang. Tama ba yun? 4,500 ang regular employees. And hindi lang yan, di ba sinabi na natin sa inyo na ang ABS-CBN management ay nag-commit na yung walang mawawala ng trabaho sa panahon ng COVID. 3 buwan covered kayo dyan. Kaya hindi ito mawawala ng trabaho. At saka, di ba sinabi ko na rin po sa inyo nun, pag nagkaroon na ng prangkisa, baka sa 1 linggo, 2 linggo lang, di tapos na kagad ang problema. Ang problema, yung mga emosyon natin, pinanaig natin. Ayan, ngayon nakikita nyo na. Sana yung ating mga kongresista, papakinggan din nyo yung mga inihahain na pagpuna o mga mungkahi, sapagkat merong mga miyembro ng Kongreso nagsasabi, baka na naman may problema na naman tayo dyan dun sa bill na magbibigay ng kung hindi 6 na buwan o 1 taon habang hindi pa nila binibigyan yung kanilang hinihinging 25 renewal franchise. Sundin natin ang saligang batas. Anong sabi ng mga ilan sa kanila? Yung saligang batas maliwanag, 3 araw natin dapat karoon ng readings dyan. Hiwalay. Pagkatapos yung panukalang batas ngayon, 1 araw lang. Nagdalawang readings. May
problema na naman, lalabag na naman. O mamaya niyan, pag ito'y na-veto dahil labag sa salingang mata, sisisihin nyo na naman yung nag-veto. Kailangan kayong mga nasa Kongreso, pakinggan nyo rin yung mga sinasabi ng mga kasamahan nyo. Baka naman tama sila. Para maiwasan na natin yung pagdating ng panahon, magsisisiyan na naman, magkakasamaan na naman ang loob, magsisilak mo na naman yung mga damdamin, lilikha na naman ng unrest na hindi naman dapat. Ay nako, parang wala nang katapusan niyang paksahing ABS-CBN na yan. Ano ba bang naririto sa research ng ating staff tungkol sa mga ditong si Lian Buwan, May 13, Rappler. Ano ba sa Rappler? Cases of violations of quarantine protocols under a pandemic situation paint a clear picture of double standard. Oh, double standard daw. There is due process for allies of the administration while the rest are subjected to warrantless arrest. Ang pinupunto nito. Mukhang dalawa-dalawang panukatan natin ng pagpapatupad ng batas. Isa sa mga kaalyado, iba naman yung mga katunggali. At ang binabanggit, ito medyo controversial nga naman to. Ang binabanggit ay yung birthday party daw ng National Capital Region Police Office na si Chief Major General Debold Sinas, kung saan nagkaroon ng party o manyanitas na sinasabi yan sa Bagong Diwa. At merong mga lumabas na mga larawan or pictures or photographs na nagpapakita na hindi inobserbahan yung safe physical distancing. Magkakatabi. Merong mga naka-maskara o mask, merong hindi. Ngayon, sinasabi nila ngayon, yung mga pumupuna, anong gagawin nyo dyan? Bakit kayo pumayag na ganyan? Kayo naman. Masyado naman kayo kaagad na jumping into conclusions. Huwag nyo kaagad natulan. Nakita nyo na yung PNP ay naghanda na ng criminal charges sa paglabag sa ordinansa dyan sa Taguig. At yung executive secretary natin, si katukayo ko nga pala si Senyor Bingbong Salvador Medialdea, ay nagbaba ng kautusan na yung imbestigahan kaagad at dalhin sa Malacanang, sapagkat kung magpapayad ka kasi ng administrative charges dahil ito'y appointed by the president, kailangan mayroong clearance. Pero ano pa bang tawag mo doon? The fact alone na meron ng kautusan na imbestigahan nyo yan at dalhin nyo rito sa opisina ng Malacanang, ibig sabihin, pinag-aaralan na kung hakikinan ng kasong administratibo. Sa madalit sabi, ang Pangulo ay hindi po ito nagbibigay ng tinatawag na pagkiling sa kakampi o sa kasama niya sa gobyerno. Pag ito po ay gumawa ng labag sa batas, labag sa palatuntunan, alituntunin na pinatutupad ng pamahalaan kaugnay dito sa labanan sa COVID-19, syempre, uusigin po yan. Hindi po maaaring mananahimik. Kaya huwag nyo sasabihin na iba ang pagpapatupad sa batas, sa kakampi, at iba sa kalaban. Di ba sinasabi na nga ni Presidente, mulat sa pool, nung tinanong siya sa panahon ng kampanya,
Ano bang plataforma ninyo, Mayor Duterte? O hindi ba palaging kasagutan niya, kung ano yung batas, sundin lang natin at wala tayong problema. What the law is, just enforce it. Yun lang naman ang totoo lang. Kung lahat tayo talaga susunod, wala tayong problema. Wala tayong ididemanda, wala tayong aaresto, wala tayong ikukulong. Lahat nasa magandang kalagayan. Kaya wag po kagad tayong maghusga. Meron pa ako naalala. Yung isang pahayag ni Secretary Carlito Galvez na umani ng kritisismo editorial at banat sa kanya at sa gobyerno. Ano po ba yun? Sa isang press con, nabanggit niya na meron tayong nilalaan na 20 billion pesos para sa pambili ng PPE or Personal Protective Equipments. Sa kanyang pagkikwento, paghahayag, kaugnay dun sa pagbili ng PPE, nabanggit niya doon yung bibiliin 3 million. Ang ginawa naman ng iba, sus Maria Josep, dinivide nila yung 20 billion divided by 3 million. Ibig daw sabihin, lumalabas 6,600 plus ang bawat isang kumpletong set. Samantalang nun daw in-announce na may treat ng DOH na ang binibili nila ay mga 1,200 plus. Nagre-reklamo na dahil ito daw si BP Lenny may nabiling 400 pesos kumpleto ng set. Pero sabi ng DOH nun, ay hindi, yung binili naming 1,2 talagang ano yun, mga materialis puertes, kumpleto yun. Mula sa headgear, footgear, goggles, protective gown, face shield, pati N95, kumpleto yun. Noon daw, nagre-reklamo na, they're already complaining. Tapos ngayon biglang 6,000 plus. O, tingnan nyo yun. Tinignan ko po yung transcript. Totoo, may sinabi 3 million. Pero ang hindi iniintindi ng mga nagbasa ng transcript, meron siyang sinasabi na merong budget ng 20 billion para sa mga PPE. Madalit sabi, anong lumabas? Pagkatapos binira ng binira, yung pala, ang 20 billion ay para sa 11 million PPEs. Hindi 3 million. Kung yung ba, yung editorial ng, hindi ako nagkakamali, Inquirer na naman yan. Itong Inquirer, mahilig kasi itong, at saka yung ibang dyaryo din, may mga kolumnista bumana. Yung Rappler, lalo na. In fact, Rappler yata nagsimula na naman ito. Totoo may binanggit na 3 million. Ano ba naman yun na tinawagan nyo si Secretary Galvez? At tinanong nyo, Secretary Galvez, dinivide namin, parang lumalabas 6,000 plus. Ito bang ibig nyo sabihin? Na ganito na ang halaga ng PPE? Ay hindi. Ang ginawa nyo, inilabas nyo kagad, binanatan nyo na, criniticize nyo na. Ano ba naman kayo? Napaka-basic naman yan. Before you publish articles or news, tanungin nyo muna kung totoo hindi. Kahit ako pag may nagpapadala po sa akin, sabi ni ganito, ano yun cabinet member, nasa social media, tapos nandun pa yung pangalan, nandun pa yung mukha. Hindi, akala nyo ba naniniwala ka agad ako? Tatanungin ko mismo yung cabinet member, totoo ba ito? Hindi, fake news. Yun dapat ang gagawin natin. Hindi po pwedeng forever po tayong ganito. Yung nga sinasabi ni Presidente Duterte, okay lang bumanat kayo. Kasi yung totoo, huwag na kayong lilika ng mali. Kasi yun ang nagsisimula ng gusot sa ating lipunan. Magpahinga muna po tayo ng ilang sandali at babalikan natin kayo. Okay, we're back. Punta naman po natin itong isang kaibigan din natin to. Mahilig din itong
every now and then bumabanat. Si Sito Beltran, sa Philippine Star dyan sa kanyang column. Binireklamo naman siya. Nirereklamo niya na naman, as usual, yung televised address ni Presidente. Yesterday's double dose announcement from Malacanang started out as a non-event. Tinuloy doon, non-event kaagad. Chito, pag nagsalita ang Presidente, hindi non-event. Palaging event yan. Presidente siya ng bansa. Kung anong sabihin niya dyan, event na yan. Going only so far saying that some people will be allowed to work and others will not be allowed to go out. Yun lang daw sinabi ni Presidente, yung pwedeng lumabas, yung pwedeng hindi. Madalit sabi, itong si Chito, pareho din ng iba, inaantay nila si Presidente na ididetalye niya lahat. Ilang beses na ba po bang sinabi natin, alam nyo, ang Presidente, hindi lahat gagawin yan. Kaya nga merong tinatawag na members of the cabinet. Kaya nga may tinatawag na spokesman. Yun ang kanilang mga tungkulin. Si Presidente, ang concentration niya yung masa, yung mayoriya, yung majority na makakaintindi lamang ng kanilang lengguwahe, ng kanilang uri ng salita. At ganun ang Presidente. Yung mga detalyado kung ano ang mga palatuntunan, alituntunin na papairalin na nirekomenda ng IATF kay Presidente, ang nagtatalakay po nun at nagbibigay ng detalyadong impormasyon ay ang presidential spokesperson na si Harry Roque. Pagdating naman sa Department of Health, nandiyan naman yung kanilang tagapagsalita. Si Yusek, kung minsan hindi ko malaman kung paano ko ipopronounce itong Vergeire ba? Vergeire? O ito nga pala si Yusek Vergeire. Kung hindi niya po alam yung kanyang tatay at nanay ay kaibigan ko. Mga bata pa yan noon dyan sa Marikina. Si Harry Singh at si Attorney Singh Maria. Anyway, siya naman po ang magbibigay ng mga tungkol sa medical. At kung kulang pa, nandiyan si Secretary Duque. Pagdating naman sa implementation, nandiyan naman si Secretary Carlito Galvez. Pagdating sa mga LGUs, nandiyan si Secretary Ed Año. Pagdating naman sa Office of Civil Defense, nandiyan si Secretary Delphine. At pagdating naman, Secretary Delphine Lorenzana, pagdating naman po sa financial aspect, nandiyan naman si Secretary Sunny Dominguez. Pagdating sa budget, nandiyan si Secretary Wendell Avinsado. O, hindi kailangan na si Presidente mismo ang iisa-isahin yan. Kaya nga, merong division of labor na tinatawag. Kaya Chito, huwag mo nang hanapin kay Presidente yan. Ikaw talaga, oh. Pati nga si nabanatan si PS Harry Roque. Sabi niya, yun daw mga sinasabi ni Harry, kung ano-ano raw ng mga paikot-ikot. Paikot-ikot, hindi ka kasi nakikinig Chito Sabi niya, nayaya mo tiyata si Chito. Hindi na lang daw sabihin na parang nahihinis si Chito dun sa ECQ, GCQ, modified. Hindi na lang daw sabihin na isang ganito, ganyan. Ayun naman. Alam mo, Chito, problema kasi nga, wala ka rito kasi sa kinauupuhan ng mga tinutulingsa mo. Yang mga yan, yang nasa pamahalaan, nag-aaral yan, Chito. Nakikinig sila sa mga siyentipiko, mga doktor. Pinapakinggan nila yung mga reports galing sa iba't ibang bansa kung paano nila nilalabanan ng COVID. And then, nagkakaroon mga diskusyon sa IATF. Minamalit ni Chito yung diskusyon sa IATF. Nako, kung alam mo lang, inaabot kami dyan ng mahigit sa 11 oras. Daig pa yung cabinet meeting. Kasi nga,
maraming pinag-uusapan. At hindi totoo yung sinasabi mo. Pumunta ka kasi sa gobernador, dyan sa mayor, para alam mo yung ground. Alam na nga namin lahat yun kasi bawat isa po sa amin, maniwala kayo't hindi, ay tumatanggap po kami ng mga text messages at tawag sa iba't ibang mayor, alkalde. Kasi pag may nagre-reklamo sa amin, kagaya sa akin po, pag may nakarating na reklamo sa akin, tinitext ko kagad, pino-forward ko kagad sa mayor, isang gobernador. Ito, galing ito sa isang constituent mo, baka gusto mo magbigay ng komento o aksyon. Kaya nalalaman namin, binibigay kagad ng kanilang paliwanag. Maraming totoo, marami ring hindi. Ang iba, exaggeration. Ganon din po yung ibang mga miyembro ng IATF, tumatanggap din po sila. At yan si sekretarya nyo, palagi niyang kausap. Kaya alam namin yan, Chito. Pag kami nag-usap-usap yan sa IATF, the facts are in our heads. And so, we decide on the basis of the facts given us by every sector. Kaya, huwag kang mag-alala, Chito. Lahat ay pinag-uusapan at pinag-aaralan at si Presidente, bago magdesisyon, talagang sinusunog niya kilay niya. Kumbaga, burning the midnight oil. Diba? Kung nag-aaral tayo. O ito naman meron palang komentaryo itong si Pia Ranada. O ito naman si Pia. Bumalik ka na pala, Pia. Nagbakasyon to ng ilang buwan sa Rappler. Ano mang binabanat ni Pia? Ang May 7. Over half of the 30 speeches are musings and warnings about the coronavirus pandemic while only a quarter are clear directives. So eto ka na naman, Pia. Naghahanap ka na naman ng mapipintas mo. Ang hinahanap nyo kasi, yung kagaya mo na gusto mo sa English magsalita at lahat tutukuyin, gaya nga na ng pinaliwanag na natin kanina, merong kanya-kanyang trabaho yan. Si Presidente, ang kanyang tungkulin bilang ama ng bayan ay ihayag niya in general terms yung anong dapat na aasahan ng tao sa mga ginawang desisyon ng pamahalaan. At dun sa wika na maiintindihan siya. Kaya hinahanap niyo palagi yung mga estilong pangburgis, pangmayaman. Hindi po pwede yun. Makinig lang kayong maigiging presidente at doon sa kanyang mga kasamahan sa kabinet at maiintindihan niyo lahat. Marami nga pumupuri sa ginagawa natin Kaya lang yata wala na kayong nakita kundi pumuna ng pumuna. Tumulong na lang kayo. Hindi naman sa inaalis ko yung pagpuna. Pero yung pagpuna nyo naman, medyo batay sa katotohanan. Yung may logic naman. Hindi yung nakasilip ka lang ng konti. Banat ka agad. Hindi pwede yun. We have to help each other. Sapagkat, sabi nga ng Presidente, lift mo yung lockdown o hindi. Nandiyan pa rin yung sakit. At tayo lang talaga, maniwala kayo at hindi. Talaga pong tayo lamang. Kung hindi tayo susunod, o kagaya, di ba may kinikwento ako sa inyo? Nung isang araw, doon sa dinadaanan natin, si Chris, nagbigay ako doon ng siguro 20 mas. Sabi ko, pagdaan ko rito suot nyo na yan Opo. Ayun, duman ako ngayon. Totoo suot. Eto, suot ganito ang suot. Pakita ko sa inyo. Ganyan, Suot nga nila ganyan. Paano naman tayo niya? Suot mo nga yung mas, hindi naman nakatakip yung ilong mo at yung bibig mo nasa labas ka. Yan nga ang problema sa atin Parang hindi natin makita yung kahalagaan na itong virus na ito talagang madaling manghawa. At kung hindi tayo nakatakip ng ating bibig
at ng ilong, madaling maipasok. Kaya nga hindi ba yung face shield, kailangan, ako nga ho, tingnan nyo, meron akong goggles, nabigyan ako. Sinusuot ko ito ganito. O edi, wala makakapasok na virus sa akin pag suot ko ito. Yung iba naman, yung lang face shield, yung mga handmade, yung ginagawa lang ng mga ordinaryong tao. Ang mahalaga kasi para yung mata naman natin ay ma-protectionan. Kaya, paulit-ulit po na sinasabi ni Presidente, sundin nyo lang. Yun lang naman ang solusyon. Kaya natutuwa ako na marami ngayong mga kilalang tao. Gaya ni si Mike Enriquez na napanood ko kanina. Sino pa ba? Meron pang mga ibang mga nagsasalita na takot ako sa COVID. Kasi senior citizen ako. Vulnerable ako. Kaya susundin ko lahat ng mga alituntunin. Yung pagsuot ng maskara, ng face shield, ng gloves kung kailangan, yung paghuhugas ng kamay. At ang pinaka-importante nga pala, ito ang talagang maraming lumalabag po rito, yung physical distancing. Dito, kung makikita lang ng camera, kami lahat dito naka-physical distancing. 2 meters ang lalayo ng bawat isa, more pa nga eh. Pero, pumunta kayo sa kalye, dumaan kayo. Talagang hindi sumusunod, marami yung hindi sumusunod. Parang hindi ko rin maintindihan bakit kaya. Parang hirap na hirap sila na lumayo sa kapwa nila. Tuloy naiisip ko kung ako lang inventor gagawa ako ng isang instrumento ba na automatic lalabas sa katawan mo 2 metro ang layo, hindi na makakalapit. Pag napalapit yung tao sa tabi mo, biglang may lalabas dyan na parang surrounded ka by isang sphere. Hindi na siya talagang yun lang talaga ang solusyon. Napakasimple lang naman, pero hindi natin magawa. Of course, sabihin naman ng mga kritiko, mahirap din naman yung social distancing pagdating doon sa mga mahirap. Kasi sa loob ng bahay, ilang metro kwadrado lang ang tinutulugan na paano naman physical safe distancing. Alam po niyo, sa panahon ngayon, pinayagan na makalabas ng bahay. Doon sa kanilang palagiran, exercise. Pati nga pagbibisikleta, pinayagan na. So meron na rin tayong mga pagkakataon na pwede nating gamitin. Pero sa totoo lang, wala talagang ibang solusyon upang masawatan natin ang pagpapalaganap at para hindi tayo mahawa at makahawa. Kung talagang susundin na lang natin yung napakasimple lang naman talagang pinapakiusap ng ating pamahalaan na unang-una palagi tayong magsuot ng mask. Huwag na po nating ibaba. Kung nasa kotse kayo, nag-iisa kayo, pwede yun. Kasi wala namang papasok doon. Pero pag nasa labas talaga, automatic lagay kayo ng mask. At kung may goggles kayo, magsuot kayo ng goggles. Kung hindi, yung face shield na lang. At saka yung physical distancing talaga. Pag nandiyan kayo sa bangko, halimbawa, nag-ano kayo ng ATM, nakikita ko, ang lalapit, pang 1 metro. 2 metro na nga po ngayon. Hindi lang 1 metro. Sa mga grocery, tingnan nyo, kung nagpupunta kayo, wala talaga, parang hindi nila maiwasan. Kasi nga hindi conscious. Pero kung conscious kayo, mulat, palagi yung nasa isip nyo na baka mahawa ako, baka makahawa naman yung karap ko. Talagang gagawin nyo, kusa ninyo nalalayo. Ang palagi niya lang pong iisipin talaga, kayo'y may dala ng virus, baka mahawa niyo yung kasama nyo, at siya'y may dala rin, baka mahawa ka naman. Para kusa nalalayo kayo. So yun na lang po ang gawin natin. That is the only way we can stop the spread of the virus and protect
ourselves. So hindi na po tayo magtatagal sa susunod nating pagkikita. Sa Lunes naman, ako po ang inyong lingkod bayan, Salvador Panalo, nagsasabing magandang araw sa inyong lahat.